Kanyang kinalulugmukan. Didinig aming panambitan, habang bayan nagpag-ibig, sa kandili niya'y nananabik. Bayan ngayon'y nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri, dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang libing. Bayan ngayon'y nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng kaniyang mga biyaya sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang mga Kristiyano. Pagdasal natin ang pagbuti ng kalagayan ng mga may sakit, tulad ni Sister Terry, Father Luciano, Father Jack, Anak Rakda, Karina, Alona, Juliet, Sir De Gonzales, Nanay Leoncia Kifara, upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal din natin ang mga OFW at mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at umahadlang, para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Kailangang maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Noong unay, tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuutan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin.
sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesu Kristo. Ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harap ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil siya sa malayo-layo at humiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila, ay sinabi niya, umayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Mas maraming natatanggap na biyaya ang taong marunong magpasalamat. Sa unang dinig, parang pare-pareho lang ng biyayang tinanggap ang 10 ketonging pinagaling ni Kristo sa ating Ibanghelyong napakinggan. Pare-pareho lang naman silang gumaling sa kanilang karamdaman. And they were completely healed, at least physically. Walang sinabi dito na yung iba, yung ketong lang sa mukha, sa katawan ang gumaling. Yung mga ketong sa
paa hindi. Hindi sinabing yung iba, hindi pa masyadong natuyo yung ketong. Hindi. Lahat sila, they were completely healed physically. Siguradong ito'y katulad ng paggaling sa ketong ni Naaman sa matandang tipan sa 2 Kings 5:14. Nang matapos siyang maglublob sa ilog Jordan sa utos ng Diyos, ay sinasabing kuminis ang kanyang balat. Parang sanggol o parang batang-bata pa. O di ba? Daig pa ang nagpa-belo niya. Ganun kasi magpaliggaling ang Diyos eh. Hindi pa puta-putake, hindi pa konti-konti, hindi kapos. Kundi marami, kumpleto, lubos, nang pagalingin niya ang mga bulag. Gumaling ito nang hindi na nangangailangan ng magsalamin pa. Perfect vision agad yan. Nang pagalingin niya ang mga lumpo, gumaling ang mga ito nang hindi na iika-ika pa basta makapaglakad lang. Hindi. Nakapaglakad agad ng tuwid ang lahat ng yan. Nang pagalingin niya ang mga pipe, hindi ito nakapagsalita ng konting mga salita lang. Matatas agad sa lahat ng mga salita yan. Nang pagalingin niya ang mga may karamdaman, hindi ito gumaling pero nakakaramdam pa rin ng pangangalay o pagkangawit sa katawan. Ramdam pa rin na sila'y galing sa karamdaman. Hindi. Kaya nga yung biyanan ni Pedro, kung matatandaan ninyo, pagkatapos gumaling, ay nakapaglingkod agad sa kanila. Parang nagdahilan lang ng binuhay ni Kristo si Lazaro. Hindi sinabing, at nahimahinga muna si Lazaro. Hindi. Sapagkat buhay na buhay, siguradong masiglang-masigla agad ito. Ganoon kung magbigay ng biyaya ang Diyos. 100%, lubos, marami, kompleto. At ganun din sigurado ang tinanggap na biyaya physically ng 10 ketonging gumaling sa Ebanghelyong ating napakinggan. Pero pare-pareho nga lang ba talaga sila ng biyayang tinanggap? Tandaan po natin yung naging sigaw nila, di ba? Jesus, Panginoon, maawa po kayo sa amin. Hindi nila sinigaw, pagalingin niyo po kami. Ang sabi nila, maawa po kayo sa amin. Certainly, sa sigaw na yon, humihiling sila ng kagalingan ng kanilang ketong, ng kanilang katawan. Pero maliwanag kasi rin sa kanila na yung sakit nila ay dala ng kasalanan nila o ng mga magulang nila. Na ang may sakit ay hindi lamang kanilang katawan, kundi pati na ang kanilang kaluluwa. And so, they were asking for more than physical healing. They were asking for forgiveness for all their sins. Kaya nga, hinahanap ni Kristo yung siyam na para bang, teka lang, gumaling na ang kanilang katawan, hindi lang naman yun ang gusto kong biyayang ibigay sa kanila Higit pa, ang gusto kong ibigay sa kanila ay ang kaligtasan nila. And sadly, hindi nila yun natanggap. Yun lamang iisa na marunong magpasalamat. Ito ang dahilan kung bakit mas gusto ko yung English version ng ending ng ating Ebanghelyo ngayon. Sapagkat doon ang sabi ni Jesus doon sa nag-iisang nagpasalamat, stand up and go, your faith has saved you. Sa mas literal na pagsasalin sa Tagalog, tumindig ka at humayo na, iniligtas ka ng pananampalataya mo. Indeed, yung 10 ketong gumaling, lahat sila nalinis ang kanilang katawan. Pero isa lang ang nalinis, pati ang kaluluwa. Lahat sila pwede nang mapalapit sa kanilang kapwa-tao. Pwede na silang bumalik sa kanilang pamilya sapagkat sila'y magaling na. Pero tanging iisa lang, at least sa pagkakataong ito, ang mas napalapit sa Diyos. Lahat sila gumaling sa ketong nila, pero at least isa lang sa pagkakataong ito ang naligtas sa pagkakasala. Lahat sila, pati na yung isang nagpasalamat, mamamatay at mamamatay din. Pero at least at this very moment, lalo na kung hindi magbabago yung nagpasalamat kay Jesus, mamatay man siya, mayroon na siyang buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ng Diyos sa Kanya. Sapagkat ang nagpasalamat ay tanging siya. Tandaan po natin na ang kababaang loob ang pinaka-hinahanap na virtue sa atin ng Diyos. At mayroong ganyang attitude ang taong marunong magpasalamat. Sapagkat para sa isang taong marunong magpasalamat, lalong-lalo na sa Diyos, ang mga bagay na meron siya ay hindi dahil sa Kanya. Hindi dahil nagdasal siya, ni hindi dahil nagpakabuti siya. At lalong hindi dahil magaling siya, matalino siya, malakas ang kanyang impluwensya sa iba. Kundi dahil ang lahat ng ito ay biyaya ng Diyos sa Kanya. Kaya't kung hinahanap ng Diyos sa ating mga tao ang virtue ng humility, hinahanap din sa atin ng Diyos ang attitude
of gratitude. No wonder, ang sabi ni St. Paul sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in everything, in all circumstances, for it is the holy will of God for you in Christ Jesus. Ito daw ang kalooban ng Diyos sa atin, na tayo'y magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi para tumaas yung ego niya, hindi para purihin siya, hindi yun hindi niya kailangan yun kundi para ang biyaya na ibibigay niya sa atin ay makumpleto, madagdagan pa at malubos. Sapagkat lahat naman ng mga biyayang tinatanggap at tatanggapin pa natin ay sa pamamagitan ng pagmamahal sa atin ng Diyos, sa pamamagitan ni Jesus. Kaya kung lagi nating ipinagpapasalamat yan, mas lalo pa nga niya tayong bibiyaan. At yan ang katotohanan. Maliwanag ang sabi ng Panginoon sa Mateo 5:5. Pinagpala ng Diyos ang taong mababang loob sapagkat mamanahin nila ang buong daigdig. Paraphrasing this ay pwede nating sabihin, pagpapalain o pinagpapala ng Diyos ang taong marunong tumanaw sa Kanya ng utang na loob. Sapagkat mamanahin ng taong ito, hindi lang ang isa, hindi lang dalawa, hindi ang bilyong biyaya, kundi ang buong daigdig pa. There will certainly be no limit for someone who knows how to humbly give thanks. Marami sa atin ang mas madalas magreklamo kaysa magpasalamat sa Diyos. Naisip kasi natin na kaunti, kulang, kapos, o baka nga wala pa tayong dapat na ipagpasalamat sa Diyos. Pero hindi nga kaya ito ang pinakadahilan kung bakit kakaunti, kapos, o wala tayong biyayang makita o matanggap mula sa Diyos. Sapagkat yung pinakaunang dahilan para tayo mas biyaan ng Diyos sa hindi natin nagagawa, hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Na, by the way, ay maipapakita natin sa pagpapasalamat din natin sa mga tao o institusyon na nakatulong sa atin, sa mga magulang natin, sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo, o sa sino man, o sa anumang samahang nakatulong sa iyo. Sapagkat certainly ang lahat ng ito ay padala ng Diyos upang makatulong sa atin. Kaya't ang magpasalamat din sa kanila ay ang magpasalamat din naman sa Diyos talaga. Kaya tanungin po natin ang ating sarili, do we know how to give thanks? Sapagkat certainly we are blessed. Siguradong blessed tayo. Sa mere fact na buhay tayo, pinagpala tayo. Pero baka kaya hindi natin nakikita o mas natatanggap pa yung mga biyaya sa ating buhay ay sapagkat hindi tayo marunong magpasalamat. Lahat naman po tayo ay anak ng Diyos. Lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Kaya lahat tayo ay siguradong pagpapalain ng Diyos. Pero yung taong marunong magpasalamat ang mas nakakakita, mas nakakaramdam, at mas nakatatanggap ng biyaya. Mas dumadami, mas nalulubos, mas nakukumpleto ang biyaya sa taong may mababang loob na marunong magpasalamat. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod.
Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob mo. Pasensya na kung may mga pagkakataong hindi ko na ipagpapasalamat ito. Lalo na yung mga pagkakataong mas maraming beses pa akong nagrereklamo. Pasensya na, Panginoon. Tulungan mo ko nung mula ngayon maging mababang loob na ipagpasalamat kahit ang mga simpleng biyaya na ibinibigay mo upang ang mga mas malaking biyaya ay mas mapansin ko. Tulungan mo ko na laging lumingon, lagi sa pinanggalingan ko. Hallelujah! Pati na sa mga taong pinagkakautangan ko ng loob. Hallelujah! Pati na sa mga samahan o institusyon na nagkaloob sa akin ng tulong, siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan. Sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, matuto kang magpasalamat. Mas magaang bigyan ang taong nagpapasalamat. Tumanaw ka ng utang na loob sa kagandahang loob ng Diyos at ng mga taong ipinapadala niya upang ang biyaya ng Diyos para sa iyo ay malubos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng makapagkaloob. Mamahaling iyas, higit kong niloob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap ng pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kaniyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sapagat sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami pa rin naman na iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Iyuko natin saglit ang ating ulo, ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo
tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumain niyo daw ang lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo'y aming sasampitin. Kung sa sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat sa iyo'y aking sasampitin. Maging sa ulit sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at inihiling naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigip ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Heso Kristo
kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag na mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Iling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa inyong mga itinutulong. Marami pong salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of Father, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of love, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still